Good day mga Lods, umiinit na nga ang labanan sa PBA Playoff sa huling pwesto. Kaya ngayon mga Lods, ang ating pag-uusapan sa video natin ito ay ang playoff scenario ng tatlong kupunan na nag-aagawan sa huling pwesto. Pero bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking munting YouTube channel, humingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat. So i-recap muna natin mga Lods ang naging resulta ng laban kagabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, nanalo na nga ang Terra Firma Jeep 117-108 kontra sa TNT Tropang Giga. Ito nga mga Lods ay pinangunahan ng rookie ng Terra Firma Jeep na si Mark Nonoy na umiscore ng 33 points, 4 rebounds at 4 assists at may 1 steal pa ito sa kanyang 5 out of 6 sa 3-point shot at saka 10 out of 13 sa field goal. At sinuportahan naman ito mga Lods ng import nilang si Edwards na may score ng 19 points, 12 rebounds at 6 assists. Samantala itong si Hollis Jefferson na umiscore ng big 41 points sa natalong TNT Tropang Giga. So sa pangalawang laban naman mga Lods, nanalo dito ang Barangay Ginebra San Miguel kontra Rain or Shine sa score na 120-92 at umangat na nga sa pang-anim na pwesto ang Ginebra at pang-pito na ang Rain or Shine. Ito nga ay pinangunahan ng kanilang import na si Justin Brownlee na may score ng 29 points, 13 rebounds at 6 assists. At sinuportahan naman ito mga Lods ni Scotty Thompson na mayroong 22 points, 6 rebound at 8 assists. Samantala yung natalong Rain or Shine Las Two Panthers ay pinangunahan ng kanilang import na si Leon Thompson na may score ng 23 points at 18 rebounds. Ngayon mga Lods, narito na yung latest PBA Commissioner's Cup team standing. Nangungunan dito ang Northport na 8-3, Converge 8-3, Meralco 7-3, Hong Kong Eastern 7-3, TNT Tropang Giga 6-3, Barangay Ginebra 7-4, 6-4 naman ang Rain or Shine, 4-6 ang San Miguel, 4-6 din ang Inlex at Magnolia, at eliminated naman ang Blackwater Busing na mayroong 3-8, Phoenix Super LPG 3-8 at 1-11 ang Terra Firma Jeep. Ang tatlong kupunan sa huli ay eliminated na nga dito mga Lods. So ngayon pag-usapan natin itong tatlong kupunan na nasa 8, 9 and 10. Parehas nga sila nga mga Lods, mayroong 4 and 6 win-loss record sa kasalukuyan. Kaya dito nga mga Lods, mayroon pa silang tigdadalawang laban na natitira. So dito ang San Miguel Bermen ay makakatapat pa nila yung Converge at TNT, samantalang ang Magnolia ay makakatapat nila yung Eastern at saka Meralco. Ang Inlex naman ay mayroon pang Rain or Shine at saka Eastern. So kapansin-pansin natin dito mga Lods, lahat itong tatlong kupunan nito, ang makakatapat nila ay nasa upper position ng PBA team standing, kaya hindi nga ito madali. Kung halimbawa mga Lods, dito sa laban, assuming natin na hanggang matapos ang elimination ay simpa din ang magiging standing ng tatlong kupunang ito under PBA rules, ties concerning 8 spot by 3 or more teams ay malalaman sa pamamagitan ng quotient system. Kaya kung sino ang may superior quotient na dalawa, sila yung maglalaban sa knockout game para sa last berth ng quarterfinals. So ang senaryo nito mga Lods ay masamang balita sa Magnolia. Sila yung may mababang quotient sa tatlo na magtatay dahil meron silang negative 3 point differential. Nanalo nga ang Magnolia sa Inlex 99 to 95 noong December 20, pero natalo naman sila sa San Miguel 85 to 78 nitong January 12. Kaya ang SMB at Inlex ang mayroong superior quotient sa kanilang tatlo. Ang SMB nga mga Lods ay mayroong 2-point differential dahil sa 7 kalamangan nila sa panalo nila sa Magnolia. Bagamat natalo ang Inlex sa Magnolia, ang Inlex naman ay nanalo sa San Miguel Bermen at ito yung 1-point differential nila dahil sa 5-point na panalo naman sa SMB at 4-point na defeat naman sa Magnolia. Kaya dito ang mga Lods, masamang balita ito para dito sa Magnolia Chicken Templados dahil mapapaaga ang kanilang bakasyon kung sakasakali nga hindi magbabago yung trend ng itong elimination round kung magtatapos ng ganito pa rin yung magiging kanilang team standing. Kaya ngayon mga Lods, antabayanan natin ang mga nahuhuling dalawang laban ng tatlong kupunan na ito dahil ito yung i-establish sa kanilang positioning kung sino sa kanila
yung papasok sa pinakahuling pwesto kung saan makakaharap nila ang number 1 na team para sa twice to beat. Disadvantage ang kanilang hahawakan. So yung pa rin, medyo butas ng karayom nga mga lods. So maraming salamat at God bless you all. Bye bye.